Ang malupit na pangontra sa mga snipers noong World War I, sniper decoys. World War I, Germany. Ilang oras nang nag-aabang ang German sniper na nasa trenches ng mga British. Tumitingin siya sa paligid at naghahanap ng kalabang sundalo na magkakamaling itaas ang kanyang ulo mula sa kanilang cover. Maya-maya, nakita ng sniper ang hinihintay niya at bigla niya itong binaril. Headshot! Pero ang hindi alam ng sniper, hindi pala sundalo ang natamaan niya. Sa katunayan, hindi nga ito tao, kundi papel. Paano nangyari yun? Pag-uusapan natin yan sa videong ito. Snipers, tahimik, mahirap hanapin, at higit sa lahat, asintado. Walang nakakaalam kung saan nga ba nanggaling ang salitang sniper, pero may ilang naniniwala na nagmula ito sa term na snipe shooting. Ang snipe ay isang maliit at mabilis na game bird na matatagpuan noon sa mga marsh ng England at Scotland. Dahil sa sobrang bilis ng ibong ito, malaking bagay na ang makatama nito habang lumilipad. Ayon sa ilang kwento, noong 1800s, isang hunter ang naging dalubhasa sa pagtama ng mga snipe at dito na nagmula ang terminong sniper. Sa mga sumunod na taon at dekada, nagamit na ang terminong snipers para sa mga pinakaasintadong tao gamit ang baril. Pero mas lalo itong nakilala noong World War I nang kalabanin ng France at Britain ang Germany. Noong World War I, maraming na-develop na sniper techniques na ginagamit ng mga snipers sa modern day. Ito ay dahil na rin sa nangyaring development sa sniper rifle. Pagdating ng 1914, sa simula ng World War I, naperpekto na ang bolt-action rifle na siyang may 5 hanggang 10 round magazine. Pero noong una, ang Germany lang ang gumagamit ng mga snipers. Sa mga panahong iyon, ang Germany ang world leader pagdating sa optics technology at ginamit nila ito para magkakuha ng malaking advantage. Sinimulan nilang lagyan ng telescopic sights ang halos 20,000 bolt-action rifles at binigay ito sa mga pinakaasintado nilang sundalo. Kahit may mga asintadong sundalo rin ang French at British, pero dehado talaga sila dahil sa scope na nakalagay sa baril ng ilang German soldiers. Kahit gaano ka kagaling bumaril, mas asintado pa rin pag gumamit ka ng scope sa malayuan dahil pwede mong i-zoom ang location ng target mo. Naging malaking banta at tunay na kinatatakutan ng mga French at British ang German snipers. Isa ring rason dito ay dahil pinili nilang lumaban gamit ang trench warfare. Isang uri ng warfare kung saan nasa isang lugar lang ang puwersa ng mga sundalo at nakatago mula sa mga kalaban sa tulong ng trenches. Paborito sa mga snipers dahil hindi gumagalaw ang mga sundalo at nakatago lang. Kailangan lang nilang hintayin na may sundalong itataas ang ulo mula sa trenches at tumingin sa paligid. Noong mga unang beses na may natamaan ng German snipers, inakala lang ng mga French at British na natsyempohan lang sila ng kalaban. Pero noong dumadami na ang napipitas ng snipers, doon na nila napagtanto kung ano talaga ang nangyayari. Dito na pumasok sa eksena si Major Hesketh Vernon Pritchard. Inatasan siyang simula ng sniper training noong 1915 at siya ang founder ng first school of sniping para sa Western Front. Yun nga lang, alam nilang matagal pa bago nila matatapatan ang galing ng German snipers na ilang taon nang may ensayo sa sniping. At sa takot at banta ng mga snipers na ito, kailangan muna nilang mag-isip ng paraan upang maprotektahan ang kanilang sarili habang nag-iensayo pa ang kanilang sariling snipers. Mabuti na lang at may naisip si Major Pritchard at kakaiba ito mula sa mga ordinaryong war strategies. Kapag sniper ka, kailangan mong umaksyon ng mabilis dahil kung magtatagal ka pa, posible pang makahanap ng cover ang target. Lalo na kapag naka-trench warfare ang kalaban. Siyempre, hindi nila itataas ng matagal ang ulo nila mula sa trenches dahil alam nilang may nakaabang na mga snipers. Kaya naman, bilang isang sniper, kapag may nakita ka, kailangan mong paputukan ka agad. Ito ang naisip na weakness ni Major Pritchard. Mula sa ideyang ito, nagsimulang gumawa ng mga dummy heads ang Western Front upang gawing pain sa mga German snipers. Inatasan ng camouflage units na bumuo ng mga ulo ng sundalo gamit ang paper mache. Nagputol-putol lang sila ng napakaraming papel at nilagyan ito ng pandikit at ginawa itong korteng ulo. Para sa misyon na ito, nag-hire pa nga ng special sculptors ang army upang masiguro na detalyadong-detalyado ang mga dummy heads na kung titingnan mula sa scope ay parang tunay na mga tao talaga. Nag-focus sila sa texture at kulay ng balat ng dummy heads
at gumawa pa nga ng maraming klase at iba't ibang mukha nito. Ang bawat dummy head ay may kakaibang features ng mukha at kakaibang kulay ng balat. Maliban dyan, magkaiba din ang mga combat helmet na suot ng iba't ibang dummy heads. At upang mas kapani-paniwala pa ito, may iba pa ngang dummy heads na may yosi sa bibig. Nilalagyan nila ito ng surgical tubes upang doon manggaling ang usok na ilalabas ng pekeng yosi. Malaking tulong din ito dahil mas madaling mapapansin ng mga German snipers ang dummy heads kung may nakikita silang usok. Siyempre, sino ba naman ang mag-aakalang dummy heads lang pala may usok na lumalabas sa yosi? Parang hindi ka panipaniwala, di ba, na may mga sundalong nagyoyosi at biglang nababaril ng sniper. Pero sa totoo, maraming sundalo na ang nagsabi na nangyari talaga ito. Pag natapos ang dummy heads, ikakabit na ito sa isang mataas na stick upang dito humawak mula sa cover ng trench ang sundalong gagamit nito. Kailangan lang nilang masiguro na kapag itataas na nila ang dummy head, hindi ito masobrahan ng taas na makikita na rin ang stick na nakakabit dito. Pero ang tanong, paano nga ba makakatulong sa giyera ang pagkakamali ng German snipers na paputukan ng dummy heads? Isa sa pinakarason kung bakit nakakatakot ang snipers ay dahil nakatago sila. Mahirap malaman kung saan sila nakapwesto, kaya mahirap silang tamaan. Ang pinakamalaking tulong na naidulot ng dummy heads ay kapag binaril ito ng sniper, pwede itong gamitin upang malaman kung saang banda nagtatago ang sniper. Gumamit ang Western Front ng triangulation o isang method kung saan makakakuha ka ng mahalagang impormasyon mula sa observations o sa anumang nangyayari. Kapag natamaan ng isang sniper ang dummy heads, magkakaroon ito ng dalawang butas, isa sa harap nito, sa mukha ng dummy head at isa sa likod. Gamit ang periscope, ilalagay lang nila ang lower glass nito sa harap ng butas ng dummy head at ilalagay mo lang ang iyong mata sa butas ng dummy head sa likod upang matingnan mo ang periscope. Sa madaling salita, gamit nito, malalaman mo na ang daanan ng bala at sa kung saang direksyon ito nanggagaling. Mula dito, malalaman mo na rin kung saan nga ba talaga nakapwesto ang kalabang sniper. Siyempre, wala naman talagang makakapagsabi ng tunay na lokasyon ng sniper, lalo na kapag nasa malayo. Kaya naman, ang ginawa nila pagkatapos malaman ng direksyon, agad nilang pinaulanan ng artillery at bomba ang general area kung saan nanggaling ang bala. Hindi man sigurado, sa pamamagitan nito, malaki ang posibilidad na matamaan nila ang tamang lokasyon at madispatcha ang sniper. Kaya ang panghuling tanong, gaano nga ba ito kaepektibo? Wala namang records kung ilang enemy snipers ang nadispatcha dahil sa tulong ng dummy heads, kaya wala talagang makakapagsabi kung gaano ito kaepektibo. Pero sa First Army Sniping School na itinayo ni Major Pritchard, ang imbensyong ito ay nakatulong na mahanap ang lokasyon ng 67 snipers mula sa 71 na nilagay nila. Sa madaling salita, sa training na iyon, may tinatayang 89% success rate ang paggamit ng dummy heads upang malaman kung saan ang enemy sniper. Ayos rin, di ba? Anong malupit na warfare strategies pa ang alam mo? I-comment sa ibaba. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell.